Unang araw ng taong 2026, pumalpak agad si Bungit. Iyak na naman dito ang mga bubunistang tangalistang talyanista ni Bangag. Anak ng kagwang talaga, no? Mabubuisit na naman sa atin dahil pag-usapan na naman natin ang kapalpakan ng IWM. Akala ko ba hindi magpapasko at hindi mamahinga, anak ng kamuti ka kaya? Talagang tikler, oh. Ito, pag-usapan po natin ang kapalpakan ni Bungit dahil sa unang araw ang mga Pilipino ay naghirap sa isang kawalang hiyaan ng gobyernong Bangag dahil ang NCR ay binaha sa unang araw ng taong 2026. Anak ng kamuti. Ito po ay bunga ng kawalang hiyaan ng gobyerno na kaliwat ka ng pangungurakot sa kaban ng bayan. Mga flood control na ghost, mantakid mo. Ito ay bunga pa ho ng 2025 budget na talagang nalimas ng mga animal, trupa ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Sandro Marcos, Liza Marcos. Kaya ito ang napala na naman ng maraming Pilipino. Lumubog na naman ho sa baha. Okay. Kawawa naman ang mga napiktuhan. Kaya dapat managot ang dapat managot. Speaking of managot ang dapat managot, ito, Palacio de Polvoron. Mga tagapagtanggol, tagapagligtas ni Bungit, nagkabuhol-buhol na po ang kanilang depensa laban po kay Leandro Libeste. Ito ay patungkol po sa 2 million na Christmas bonus ng mga buhaya. Puta, dawit rin po dito. Itong, sabi ko na nga ho, Special Assistant to the President, Saplag Damio, na bago po magtutukan, no? Nakaraang January, kagahapon, January 1, ay pinalabas po ni Leandro Libeste ang questionable mga proyekto, mga 75 kaproyekto na naglilink po dito sa Executive Secretary at Special Assistant to the President na nagkakahalagang 8 billion pesos. Sinagot po nila, ngunit nagkabulbul ang mga animal. Kaya wala. Ang kawatan ay kawatan talaga. Magandang tanghali po sa ating lahat. Happy New Year. Nakapag-move on na ba tayo? Like mo muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At nais ko pong pasalamatan ang mga walang sawang pag-suporta sa Bistak Pilipinas at hindi nakakalimot. Maraming salamat po sa super thanks. Thank you so much sa EJ Nit, JPJM. Ayan, maraming salamat. Ma'am Lovelyn Sibukawa, maraming salamat rin po sa inyong pakulay. Alam niyo po, ang dami pong problema sa bayang ito eh. Hindi po tumitigil eh. Kaya kailangan po natin ng mas matapang at pinalakas na mga leader o sana. Pero ito, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kung napaka-weak po itong si Bongbong Marcos, ito si Vice President Inday Sara, kung hindi pa ho ninyo napanood ang kanyang message, ay pinatapang po, ay mas matapang, no? Mas pinatapang na VP Inday Sara ang ating matunghayan ngayong taong 2026. Patay kayo dyan. Kasi nga, bilib po tayo dito sa mga Duterte, no? Kahit anong ginawa ho ng Marcos, pagtatraidor sa kanila, nakatayo pa rin. Patuloy pa rin po silang nagsiservisyo sa bayan at hindi hadlang po ang mga panggigipit ng gobyernong nakangiwi ang panga. Okay, so umpisahan po muna natin itong mga sagot ng mga animal bago po yung, ito na lang, itong kapalpakan agad. Isahan natin yung kapalpakan. Ito ho, January 1 po ay binaha ang NCR. Particular na po dyan sa Malabon at Caloocan. Damay, pati mga kaparian. Damay, pati yung nagsisimba, anak ng kamote. Ito na nga yung sinasabi natin, Bungit, kung hindi mo kaya na, hindi mo naman talaga kaya maging presidente, mga bubunistang takanista, pag-resign ninyo na yung amo ninyo. Tingnan nyo po ha, unang baha sa taong 2026, abot uhod na ang baha sa Maya Street, Barangay Lungos, Malabon City, matapos ang malakas na buhos ng ulan ngayong Huwebes, Enero 1, 2026. So kawawa na. Mga kababayan natin sa Malabon, ayaw nyo pa rin magreklamo dito sa gobyernong nakangiwi ang panga, anak ng kagwang. Singilin nyo na agad si Bungit, unang araw pa lang. At ito po ay sa Caloocan naman, panoorin natin yung video. Ayan yung baha, grabe unang taong 2026, sira ng makina ng mga may sasakyan dyan. Daan natin ng konti, malakas. Ayan motor mo sir, lubog na sa baha sir. Grabe, pasakit talaga tong animal. Dito sa BBB Valenzuela. BB yan, BB, MacArthur. Park muna dito sa Jollibee. Yung mga sasakyan po, hindi na makadali. Wala na yan. BB yan, talagang baha dyan. MacArthur. Yan yung... Ilang malakas na ulan, lumakas na naman ang ulan. Galing ng reporter natin dyan. Pinapahirapan talaga tayo ni Bongbong Marcos, mga Pilipino. Ngayon, ayaw nyo pa rin magreklamo. Lahat na naapektuhan na ng kawalang hiyaan ng gobyernong nakangiwi ang pangamantakin mo New Year na New Year Unang taon, palpak agad. Unang taon, nagparamdam agad ang kalikasan. Nagparamdam agad ang Panginoon. Sinabi, hoy, mga ungas. Mga tulog pa rin hanggang ngayon. Ayan pinapaalala lang po natin na maraming ghost projects sa taong 2025 under Marcos admin na flood control. Na hanggang ngayon ay wala pa rin mapanagot. Mga malalaking isda, hindi pa rin nakukulong, buhay pa rin. Pero yung iba nadali na sa wis ni Cara David. Dali na sila akop dito. Enrile Cabral, ito na
Ito yung sinasabi ho natin, palpak muli. Ganun katindi. Unang araw pa lang, sinisingil na ho kayo ng kalikasan, sinisingil na po tayo ng ng Panginoon. O ito naman, kamusta kayo mga kaparian? I think itong simbahan na to, may papalabas din po ako na video, binaha eh. Itong simbahan na to, ito yata yung gagawin na shrine ni Lisa Hontiveros para kay Kian, Kian yung drogista. Drogista ginawang santo, binaha din o, tingnan nyo. Oh. Binaha rin po, ayan, simbahan sa Caloocan po yan. Unang araw ng taong 2026, nagsisimba kayo, nakikinig kayo sa mga paring mga impacto. Ginawa, binahaho kayo. Ito pa, isa pang footage ng pagbaho. Diyos ko, gising na mga kababayan ko. Ayan na po ang napala ng maraming Pilipino dahil sa pagkakurakot ng gobyernong bangag. Sipin mo ha, imbis sana New Year, magsaya ka, hindi ka makapagsaya, nagsimba ka, hindi ka maayos na makapagdasal dyan dahil yung inapakan mo baha, mantakin mo pati simbahan, pinasok ng baha. Ganun po kalala, oh. Pinapaalala lang sa mga pari ng Panginoon na ang kurakot ay nakaupo sa Palasyo de Polvoron at hindi si Vice President Inday Sara Duterte. Tandaan niyo po mga hunghang kayo. Kailangan niyo pong magising sa katotohanan. Puro kayo Duterte, lalo na yung paring running press, saka yung paring Addictus Benedictus, mga ulol. Kaya na, pati kayo, nakatikim ng bagsik ng baha. Ano nang pakiramdam ho? Na yung sinusuportahan ninyong nakangiwi ang panga, ayan, bumaha na naman sa inyong simbahan. Ito yung sinasabi ko mga hipokritong mga kaparian eh. Mantakin mo, ang may kasalanan, itong gobyernong Marcos, anak ng kagwang mo. Sinong sinisisi si Inday Sara Duterte? Mga ruko-ruko. Ito. Utangin na talaga si Bungit, no? Itong si Marcos. Budol-budol talaga eh. Budol is real. Alam mo yung kapal na mukha, sinusuka na ng taong bayan. No? Huling-huli na yung mga galawang pambubudol. Patuloy pa rin ang bubudol. Mataong mga walang iya dahil sobrahan na sa pulbos. Oh. Unitim daw. Mensahe ni Bungit ngayong taong 2026, Unitim. Putang ina. Unitim nyar. Lol. Ito, pakinggan natin yung mensahe ni Im. Ngayong 2026, hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos na mas magkaisa pa ang mga Pilipino para sa kaunlaran ng bansa. Sa mensahe ng Pangulo ngayong bagong taon, nanawagan siya sa bawat isa sa atin na salubungin ng 2026 ng may disiplina, kumpiyansa at iisang dedikasyon para sa bayan. Kalakip daw ng bagong taon ang oportunidad na siyasatin kung paano tayo mamumuhay kasama ang ating kapwa at paano natin matutulungan ang bawat isa. Patuloy daw sana tayong umusad ng may pag-unawa sa ating mga papel sa buhay ng bawat isa at panibagong dedikasyon na bumuo ng maayos na kinabukasan. Samantala, sumento rin sa Putang inang gobyerno ito. Hanggang ngayon, Unitim pa rin sinisigaw ni Buang na Bungit na to. Magkaisa para sa patuloy na pag-unlad. Ang inumin. Anong pag-unlad? Mga animal. Mamuna ng Pilipinas. Yung korupsyon kaliwat kanan, inaalisan na po tayo ng mga foreign direct investors, umunlad pa. Wala nang maniwala dyan sa'yo, Bungit, anak ng kagwang. Ang mga naniniwala na lang sa'yo, yung mga supporters ng mga bungal. Tingnan mo yung mga nabubudol dyan, yung mga supporters si BBM. Di ba may survey? Maraming supporters si BBM. Dyan sa mga edad na mga 50 plus, 60, mga gurang ba, mga walang ngipin. Kita ko sa social media, no? Lalo na sa Facebook. Anak na kamuti, no? Yung tagapagtanggol ni BBM, mga matatandang bungal. Kung hindi naman bungal, yung mga matatanda, yung mga malalaking mga bangag, no? Mga senior karamihan, nakatagapagtanggol kay BBM, pero sa millennials, Gen Z, wala ho yan. Walang supporter si bangag. Yun yung mga supporter siya, mga muugat na hanggang ngayon, naniniwala pa rin sa budol. Feeling nila, maganda ang buhay ng Pilipino sa panahon ito ni bangag, mga ulul. Harap-harapan nagnanakaw sa kaban ng bayan, niloloko tayo, ngiwiin pa rin kayo ang tatangan ninyo. Hanggang ngayon, 2026, tanga nyo pa rin. Sus ko, ginawa mga ensaymada bulagers. Sige nga, anong ipagmamalaki ho ninyo kay Bungit? Mga tangingot kayo. Para sabihin ninyo, umunlad nga ang Pilipinas, mag-ikaisa tayo, Unitim tayo. Ulul! Unitim, para malimas ang kaba ng bayan, mga kurakot. Ito yung pinakamagandang mensahe. Bakit ba si BBM, no? Pag maglabas ng mensahe, puro hand rating lang, no? Ipapalabas lang niya. Total, nagbablog ka naman, mag-vlog ka na lang. Nagawan na nga ho niya si Auntie Claire ng pwesto. Dapat alisin mo lang si Claire Castro. Ikaw rin naman ang spokesperson. Minsan, nagiging tagapagsalita ng LTO yan eh. Pakinggan po natin ang napakagandang mensahe ni Vice President Inday Sara na mas pinatapang po. Huwag matakot, sabi ni Inday Sara. Huwag matakot sa laban sa mga buhaya. Narito, pakinggan natin si Inday Sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Isang masigla at mainit na pagbati ng bagong taon ang ipinapaabot ko sa bawat Pilipino sa buong mundo. Sa pagsalubong natin sa 2026,
Iwaksi na natin ang anumang pag-aalinlangan at takot. Ngayon ang simula ng isang panibagong kabanata, isang malinis na pahina na punong-puno ng pag-asa. Hayaan nating mag-alab muli ang ating tapang at determinasyon. Mag-alab muli ang ating tapang at determinasyon. No? Pakagandang mensahe, huwag matakot. Kailangan talaga wag po tayong matakot mga Pilipino. Kasi pag natakot po tayo dito sa mga buhaya, limas ang kaba ng bayan. Tuloy lang natin ang kunteo. Ano man ang hamon na ating haharapin, taglay natin ang pambihirang lakas upang malampasan ang lahat ng balakid. Sa bawat pagsubok, lalabas tayong mas matatag. Itinuring natin ang bagong taon na paanyaya upang magkaisa at magsimula ng may panibagong pananaw. Ang ating pinagsamang lakas at pananampalataya ang susi ng tunay na pagbabago. Sama-sama tayong magsikap at magdasal na ang 2026 ay maging taon ng pag-asa at pagpapala. Maligayang bagong taon sa inyong lahat, naway maging mas maliwanag at maunlad ang ating panibagong simula. Tingnan mo si Vice President Inday Sara, talagang yung kanyang motivation sa sarili niya bilang isang Vice President ay buo talaga noon na magserbisyo sa bayan at lalo tayong binubos. Putang ina, huwag kang matakot ngayon. Kailangan tapangan pa natin. Kailangan po talaga matapang ang mga Pilipino ngayong taong 2026 lalo kasi nga wala pang napanagot eh. Wala pang nakulong. Si Bungit, puro diversionary lang ang ginagawa, optics, sarswi lang investigasyon ng kanyang gobyerno patungkol sa mga kurakot eh. At gusto pa po nilang ilihis, at gusto pa po nilang sisihin ang mga Duterte na hindi naman na bumibinta. Kaya kailangan matapang ka, mga dyan, Vice President Inday Sara, kailangan mas matapang ka. Kailangan magiging determinado at matatag sa lahat ng mga hamon sa buhay. Ang mga Pilipino, lalo na po sa usaping korupsyon under Marcos admin, hindi po pwedeng kalimutan po natin eh. Yung ginagawang paglilimas sa kaba ng bayan ng gobyernong Marcos, mga kanyang alipuris, mga buhaya, kongresista, mga executive secretary, mga gabinete ni Bangag. Kaya pasalamat din po tayo, taong 2025 ay itong si Leandro Leviste ay tumapang talaga kasama sila Kiko Barsaga. Ito yung mga taong dapat suportahan po natin ng daming pasabog eh. Mag-New Year na lang may pasabog pa rin. Na agad naman po itong itinanggi. Itong pasabog ni Leandro Leviste ay patungkol po sa 75 kama proyekto ng DPWH na nag-uugnay dito kay Saplag Damio at sa Executive Secretary Bersamin. O ito, pakinggan po natin po ang kanilang pagsisinungaling. Narito po. Pinasinungalingan ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. ang aligasyong may kinalaman ang kanyang opisina sa pagpapatupad ng mga proyekto ng DPWH. Kasunod ito ng panawagan ni Congressman Leandro Leviste na imbestigahan ang pagkakadawit dito ng Office of the President, Executive Secretary at OSAP base sa mga dokumentong hawak niya umano. Pero giit ni Lagdameo, walang kinalaman ang OSAP sa budget process ng DPWH. Ayon naman kay Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro, nasa kamay na ng Ombudsman ang pag-authenticate sa files ni Leviste. Nasa ngayon ay hindi pa rin maituturing na conclusive evidence. At hanggat wala raw ebidensya, isa lamang itong haka-haka. Buang chismis. Haka-haka na naman, anak ng kagwang. Alam niyo po ba, ang tindi po ng proyekto na yan Ang dami niyan. Ayan yung listahan. Malabas natin ito. Ayan. Ayan po yung listahan, Lagdameo, sa pagdawit sa opisina niya na DPWH Project False. Misleading daw. Paano nagiging misleading? Paano nagiging haka-haka ito, Claire Castro? Merong pinapakitang mga dokumento galing sa Cabral Files eh. Mantakin mo, alam mo ba kung magkano po yung proyektong iyan? Ito, inilabas po yan ni Leandro Leviste. Ito po ay listahan ng 75 DPWH projects na may budget na 8 billion pesos na nakatag sa Office of the President, Executive Secretary, Special Assistant to the President sa Plagdamio bilang proponent sa files ni Yumaong Yusik Cabral para sa 2025 DPWH National Expenditure Program. Meron din namang kopya nga si Lacson din, hindi rin naman si Leandro Leviste lang may hawak dyan. Halos 60% po dito ay flood control. Isipin mo yan, yung 8 billion na yan, na halagang proyekto, 60% ay flood control. Alam naman natin ang flood control, ay putang ina dito sila, paldong-paldo dito, anak ng kagawang. Ito 60% po dito ay flood control o slope protection at 40% ay roads o street light projects. So ito na naman, kalsada, street light. Iba't-iba ng ang mga animal na ito. Ibinabahagi ni Leandro Leviste ito dahil may iba ng media report na nagtatalakay nito upang magkaroon ng publiko ng buong larawan ng listahan at makatulong ang ating kababayan sa pagsasagawa ng sarili nilang pagsusuri. Sa mga proyekto dito ay iba pang impormasyon na maaaring makatulong sa mga investigasyon na posibleng isigawa ng ating mga ginagalang na senador at kongresista sa 2026. Utangina, imbestigan pa kaya nila ito? Opisina na ni Bangag ang tinamaan eh. Hindi natin alam kung sino talaga ang OP, iisap, na nakatag bilang proponent. Wala nang iba. Sa Plagdamio at Executive Secretary Bersamin Lucas, wala naman pong iba. At maaaring tumutukoy ito sa mga opisina, hindi sa mismong mga tao. Sa mga tao talaga, executive yan eh. Naniwala daw si Leandro Leviste na si dating Executive Secretary Lucas Bersamin dahil nagtanong daw siya sa kanila. At sinasabi nila na wala silang
kaalaman tungkol dito at buwang kanilang suporta para sa isang investigasyon upang matukoy kung sino daw at umaasa daw si Leandro Leviste at suportahan din ng ibang investigasyon dito. Magkano po ba ang proyektong ito? 8 billion pesos. O ito po yung mga lugar kung saan mayroong proyekto itong mga hinayupak ng mga budlat ang mata. Lalim na ng mata itong mga hinayupak na ito sa kakalimas ng bayan. O ito yung mga proyektong 8 billion na nakalagay po dyan. Rehabilitation po ng road with drainage. Improvement along Roja Bago Street, Tondo, Maynila. Putsa, 50 million po yan. May proyekto sila dyan? Nagdamiyo? Inan nyo. Rehabilitation road ang drainage improvement along Magsangkay Street, Tondo, Maynila. Parehong proyekto, 50 million. Pareho din, halaga. 50 million, magkabang lugar. Straight lang, pero Tondo pa rin. Ito na naman, Rehabilitation pa rin ang road with drainage project improvement along Yuseco Street, Tondo, Maynila. 50 million pa rin. Putang, tiba-tiba itong, kanino ba to? Sakop. Kaya yung, si ano ba to? Itong, Hichua ba to? Anak ng kamote. Rehabilitation of Estero. Within Zone 1 to Zone 67. 150 million. Manila lahat 150 million. Magdalena, 50 million. Pareho. Lahat ng klaseng proyekto. Retarding Basin Estero. Quiapo, 150 million. Construction Retention, 150 million. Puro Manila. Installation of Estero, San Lazaro, Manila, 50 million. Maria Urusa, 50 million. Ganun pa rin. Street lights. Construction slope. Pareho. Port area, Basico, 150 million. Puta, tiba-tiba yung mga bataan ni Tambalosco sa Manila, mga kongresista. Ayan, pare-pareho. Ilang proyekto to? 75. Ito may Pasay, May Pasay dito talaga sa Pasay, Top Avenue, ganun pa rin, improvement of road drainage, pareho, lahat pareho yung proyekto, improvement of road and drainage, street light, ganun. 100 million dyan sa Pasay City, tiba-tiba ang mga hinayupak ng mga buhaya, Meron ding sa Ortigas, 50 million, pero baha pa rin ang Metro Maynila. Buong NCR po ito, ang daming proyekto itong mga animal, ganun pare-parehong proyekto. Merong 200 million talaga, General Nakar, Dingalan Road, Package di Quezon Avenue. Putang ina, So, meron ding Samar. Hindi, Buntok, Southern Liti pala ito. 100 million, pareho pa rin, construction of flood control. May Pangan, 50 million, 100 million sa Cebu. Camarines Sur, Puta Villapuerte, 155 million. Camarines Norte, 95 million. Oriental Mindoro, 250 million. Ilan sa Oriental Mindoro? Ilang 250 million to? Anak ng kagwang. Ang daming 250 million. Sa 2, 3, 4, 5. Limang 250 million sa Oriental Mindoro. Putang inang mga hinayupak kayo. Ito na ngayon. Kailangan pong sagutin ito ng opisina ni Bangag. Mantakin nyo po. Tayong mga Pilipino, nagsisikap araw-araw, itong mga buhaya, nagpakasasa. Tapos itatanggi ho ninyo, may ebidensya. Alam niyo po, gusto ko pong magsalita dito si itong kalbo. Kalbong na si taga Baguio City. Ang dami dyan sa Baguio Cordillera Magalong. Alam mo Magalong ang ingay-ingay mo So dakdak ka lang ng dakdak, wala kang pinapakitang ebidensya. Yung sinabi mong ebidensya, sinabi mo binigay mo na daw kay Bungit. Di ba walang ebidensya, dakdak ka ng dakdak. Naniniwala kami sa iyo noon nung sumama ka putang ina sa ICI dun sa Davao, nabuisit kami. Ito. Ba't ang tahimik mo? Akala ko ba for good governance? Meron ng listahan si Leandro Leviste, detalyado, ang tahimik ni Baguio City Mayor Magalong. Ito. Tinamaan na po yung Malacanang, pero si Magalong tahimik. Matapang lang pala si Magalong sa mga kongresista. Hinamon siya ilabas ang listahan, hanggang ngayon wala. Pero ako, believe ako dito. Kay Leandro Leviste, ang tapang niya talagang hindi umuurong at sana ngayong taong 2026, huwag kang magpaariglo. Leandro Leviste, kasi maalala po natin yung mga nakalipas na mga video na Leandro Leviste ay emotional lagi, pag ina-interview siya. Na-interview ng One News, emotional. Na-interview ng GMA, naging emotional. Yung press con niya, naging emotional. Naluluhat na iiyak siya. Kasi sabi niya, mga kaibigan daw ng nanay niya, yung mga proponents Ganito tayo ginago ng gobyernong Bangag. Buti na lang, mayroong batang kongresista na dapat dubli ingat talaga siya ngayong taong 2026 Kailangan proteksyonan niya yung sarili niya. Dapat mayroong nga mag-volunteer kung sakali. Dapat nga mag-secure dito Armed Forces of the Philippines. At sana, ay lumapit itong si Leandro Leviste kay Vice President Inday Sara Duterte. Humingi man sana ng kahit man protection. Sa bagay, bilyonaryo man to si Leandro. Ang natin dito, safe ba siya sa kanyang mga security personnel? Kasi, utang na, malamang ang mga demonyo ngayon ay nag-iisip na kung paano mapatumba itong si Leandro Leviste. Kasi di ba sabi niya, pilit siya pinapatahimik. Ganun talagang mangyayari. Kasi malaking buhaya, malaking personalidad ang inyong binabangga ho ngayon. Kagaya ho nito, di ba, naglabas din po siya ng listahan. Ay, hindi lang listahan, mga chiki. Na di umano'y, ito ay bonus para sa mga buhaya, mga kongresista. Ngayon naman, sinagot po yan ng mga buhaya, kagaya itong si Puno. Kaso nga lang, meron ding isang kongresista sumagot, magkaiba po ng mga sagot. Itong mga limpak-limpak na chike na pinapakita ni Leandro Leviste.
bago po mag-New Year, naglabas siya ng cheque. Ito po yung sinabi kong Christmas bonus ng mga kongresista at itinanggi po ng maraming kongresista. Ang problema, hindi po sila synchronize. Mga sagot, magkaiba, nagkabuhol-buhol ang mga buhaya. Anak ng amuno. Hirap na hirap nila paano i-debunk itong mga siniwalat ni Leandro Leveste. Sumagot nga ho sila, kabuhol-buhol naman ito. Panoorin natin. Pumalag si Palawan Representative Jose Alvarez sa palatang ni Batangas Congressman Leandro Leviste na nakatanggap ng 2 milyong piso ang bawat kongresista bilang Christmas bonus. Gingit ni Alvarez, wala itong katotohanan. Ayon kay Leviste, nataon ang bonus sa botohan sa 2026 budget. Naglabas pa siya ng umano'y resibo sa social media. Buwelta ni Alvarez, misleading at inaccurate ang mga pahayag ni Leviste. Ang mga cheque anya ay para sa sweldo ng mga mambabatas at ng kanilang staff. Iba naman ang paliwanag ni House Tingnan mo, sweldo daw, no, yung cheque. Sweldo daw sa kanilang mga staff. Pero ito naman, yung animal na representative na dating PDP yun eh. Dahil wala na pong kapangyarihan, wala na pundong PDP, lumayas ang animal, sumama sa paglilima sa Kaban ng Bayan. Yan si Alvarez. Pero ito, si Puno, iba naman ang sagot. Kabulbol nga ang mahinayupak eh. Deputy Speaker Ronaldo Puno. Anya karagdagang pondo para sa Christmas requirements ng mga distrito ang nabanggit ni Leviste na umano'y bonus ng mga mambabatas. Materials, Christmas requirements. Putang ina, magkaiwalay. Sabi, sahod sa mga empleyado. Ano ba talaga, mga buhaya, mga mukha ninyo, namamagana. Putang ina, sa pangungurakot, buhayang buhaya kayo. Wala na, kabulbulo kayo. Kasi pag tiningnan po natin, detalyado po yung mga inilabas ni Leandro Leviste. Putang ina, may mga chiki. Sahod ng mga empleyado, tanong ko po sa inyo, dyan sa House of Crocodile Farm, yung sahod ba ninyo, chiki? Sige nga, mga empleyado sa Kongreso, chiki sahod ninyo. Ito naman isa. Butak na, dagdag daw requirements para sa Christmas. Eh di bonus nga. Bonus. Eh kay Leandro Leviste sabi niya, yung sa kanya hindi daw kinuha. Pero sabi naman po ni Kiko Barsaga, ayan may 2 million Christmas bonus si Marcos para sa mga congressman habang bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Yun na nga eh. Sabi ni Kiko Barsaga, misleading daw talaga si Leandro Leviste kasi hindi naman daw lahat nakatanggap, kagaya sa kanya, suspendido daw siya kaya wala siya. Laila de Lima, Kabataan Party List. Yung sino yun, Renico, kulot-kulot ng buhok, iba rin yung sagot. Wala, hugas kamay sila. Kasi nga, lahat ng mga sinasabi ni Leandro Leveste may basihan. May resibo eh. Kaya, alam yung mahirap po sagutin yung mga akusasyon sa'yo na mayroong resibong ipinapakita. Hindi ka pa nakasagot, sinampal ka na kaliwat ka na ng resibo, yan ang pinakamahirap, i-debunk. Kung sasabihin mo wala, may sumagot naman na isa, iba yung sagot, yung isa, iba yung sagot. So, kanya-kanyang lusot, kanya-kanyang pagsisinungaling. Eh, ang problema, lalabas at lalabas talaga ang katotohanan. Yan ang malinaw dyan. Ito po yung mga cheque na yan. 2 million Christmas bonus at a secret fund ng mga kongresista inilabas ni Kong Leandro Leviste. Pinasakit talaga ni Leviste ang mga ulo ng mga animal, no? Taong siguro, yung Christmas, New Year, New Year's Eve. Mukhang sumakit na yung ulo nila sa kaisip ni Leandro Leviste. Animal, magsaya tayo mga buhaya. Si Leandro, hindi naman sumama sa atin. Alam niyo po ba, ang sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, si Bungit, ay may na-break na talaga na record sa pagnanakaw. Alam mo sino na-break? Yung tatay din niya. Break na break yung record sa pagnanakaw, anak ng kamuti. Sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, grabe si Bibim, biruin mo, in 3 years, ay nabit niya ang mga ninakaw ng tatay niya sa loob ng 21 years. Magkano ba yung ninakaw ng tatay ni Bungit? Na ngayon, sa loob ng 3 taon lamang, anak ng kamuti kayong mga bubunistang tanganista, ay na-break ni Bungbong eh. Trilyon na kasi ngayon ang pinag-uusapan eh. Noon, milyon lang eh. Ngayon, bilyon, trilyon ang pinag-uusapan, yung nakawan sa Kaban ng Bayan eh. Kaya nga, bilib rin ako sa mga supporter ni Bungit eh. Kahit sinusukan na si Bungit, maraming Pilipino, talagang nandidiri ng Pilipino dito eh. Bukod sa mga bangag doon, kasi mga bangag supporters. Putang iwiin pa rin forever sila. Mga orok-orok ka. 2026 na, magbago na ho kayo. Nililihis eh, pinipilit nila. Anak ng kamuti no, yung mga bungal na mga, tangina, nabubuisit talaga ako. Ang dami sa Facebook. Yan yung talagang legit na mga trolls. Pareho ng mga ribat. Yung pagbagsak ng ekonomiya, ang sinisisi, Inday Sara, ang tanga talaga no, ng mga animal na to, no? Adik na adik. Bungal na bungal. Nasabi talaga kasalanan ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang pagbagsak sa ekonomiya. Para bang si Inday Sara, Presidente, ang tanga nga. Para bang si Inday Sara nangungurakot, mga hungang. Yan o si Bungit, na-break yung tatay niya sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Tanong mo, sino ba talaga ang mastermind? Sa paglilimas sa Kaban ng Bayan, sa pangungurakot? Lahat. Ang taong bayan alam na kung sino ang mastermind eh. Kaso ang problema, maraming diversionary tactics, maraming mga tangang Pilipino naniniwala pa rin dito sa inayupak ng presidenteng ito. Hindi naman marunong mag-presidente, mag-resign ka na, Bungit ka. Pag hindi mo kaya, mag-resign ka na lang. Kaysa naman, papahirapan mo maraming Pilipino, papahirapan nyo kami, putang ina, yung mga Talyanista na lang, pahirapan nyo. Yung mga bangag, mga bungal, mga matatandaan, tatanda na, wala pang pinagkatatandaan, mga tangingot kayo.
Unang araw pa lang ng taong ito, bagsak na agad si Bungit, baha agad kayo, bibem pa rin kayo mga kwanggol. Sino bang mastermind? Kayo, tatanungin ko kayo. Sino bang mastermind? Bakit ba nag-imbestiga yung mastermind? Tangina, no? Dinaya tayo eh. Kung sino yung gusto nating papanagutin, sila yung nag-imbestiga. Kaya kung sabi ng mga animal na nasa Palasyo de Polvoron, na ngayong bagong taon, ay marami na daw makukulong. 2026. Putang ina, ipakulong yung mga sarili ho ninyo. Kayo po ang gusto naming makulong. Si Martin Romualdez, Lisa Marcos, Martin Aranita, Sandro Marcos, kasama ka na Bungit. Kasi sabi nga ho ni sabi nga ho ni Kiko Barsaga, tingnan mo si Kiko, wala talagang takot. Ito yung sinasabi ni Inday Sara, kailangan natin tapangan. Sabi ni Congressman Kiko Barsaga, the Cabral files all point to one mastermind, President Marcos. Ang tapang talaga ni Kiko Barsaga, dito walang prino-prino. Pinupoint talaga ni Kiko Barsaga na ang mastermind sa Cabral files, wala nang iba, kundi si Bongbong Marcos. Hashtag daw, ikulong si Marcos. Kiko, ito talaga si Kiko Barsaga, si Leandro Libiste, ang iinit ng mga batang ito, no? Mantakin mo sinong binibira ngayon, si Bungit, presidente. Walang nangagawa yan, yung mga buhaya kagaya ni, sino nagsalita, si Puno, Alvarez na taga Palawan, putang ina, wala kayong sinabi. Wala kang sinabi magalong sa dalawang bagitong kongresistang ito, mga bata. Kung good governance lang ang pinag-uusapan, dapat ang magtayo ng samahan, organisasyon ng for good governance, si Leandro Libiste at si Kiko Barsaga. Pero ikaw magalong, wala kang karapatan. Hindi mo man matumbok-tumbok si Bungit eh. Pero ito, Congressman Kiko Barsaga, tinutumbok si Bungit. Leandro Libiste, binabangga na ngayon yung Malacanang, Office of the President. Sila ko talaga ang may dito, punot dulo. Ngayon, ililihis nyo pa ba kung sino yung mastermind? Sisihin nyo pa ba yung ibang tao? Tutangin na 2026 na mga bubonistang tanganista, magbago na kayo. Dahil noon, ang tanga ninyo, baka hanggang ngayon, ang tanga pa rin ninyo. Ganun talaga pag may busal. Sige, simpleng logic lang naman yan. Walang Saldico kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Hindi kaya magmanipula ni Cabral kung walang Saldico, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Hindi kaya maglimas ang kabasakaban ng bayan ang mga DPWH kung walang Cabral, Saldico, Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Yan ang maliwanag dyan. Kasama ka na, Sandro, dyan, putang ina, hindi ka pwedeng makaligtas dito. Sana, kung walang managot ngayong taong ito sa paglilimas sa kaban ng bayan, alam ang pag-asa na lang natin si Inday Sara talaga. Harap-harapan tayong ninakawan, pero yung magnanakaw, yun ang nag-iimbestiga. Kaya anong aasahan mo sa pag-iimbestiga? Hindi wala. Paglilihis lang sa kaban ng bayan. Kung hindi kayo mapanagot, mga animal kayo, kakapit na lang tayo sa wish ni Cara David. Ang sabi ni Cara David, sana mamatay na daw mga kurakot. Sa awa ng Diyos, nakaapat na daw siya eh. Ayan na lang talaga, doon na lang tayo kakapit sa wish ni Cara David. Mukhang matalim yung dila dito, malay natin si Dayonyor, yung tatamaan ng wish ni Cara David. Sana si Dayonyor na lang, Cara David, para matapos na ang problema ng bayan. Wish ko lang na matupad lahat ng wish ni Cara David.